Ano yung sinusunog mo dyan? Sinusunog ko ang mga alaala ng kahapon. Ha? Tama bang dinig ko? May dumaan kasing motor eh. Oo, ate. Mga papel lang naman yan at kung ano-anong anik-anik ka. Mga sulat to at mga regalo sa akin ni Nathan mula pa nung nanliligaw pa lang siya sa akin. Ibig mong sabihin, hanggang dito dinala mo pa yan? Hindi mo na lang sa probinsya natin sinunog. Hindi ko pa kasi kayang gawin yun noon eh. Bakit mo naman naisipan ngayon na sunugin yung sinasabi mong alaala? Naisip ko kasi na lalo ko lang ikinukulong ang sarili ko sa nakaraan. Wala na rin kasing chance na magkabalikan kami ni Nathan. Wala na talaga, no? May asawa na yung tao at isang anak. Balita ko pa kay nanay buntis ulit ang asawa ngayon. Mabuti ka pa. Nakakabalita pa sa kanya. Ako kasi, kahit mga kaibigan namin, hindi ko na kinokontak. Bigla lang naman nabanggit ni nanay dahil tinatanong niya kung may boyfriend ka na daw ba. Hindi naman kasi ganun kadali na makalimot eh. Biruin mo, magkababata kami tapos high school pa lang naging kami na. Sa huli, hindi rin pala kami ang magkakatuluyan. May ganun talaga sis. Pinagtagpo lang kayo pero hindi talaga kayo ang nakalaan para sa isa't isa. Tanggap ko na ate. Kaya nga sinusunog ko na ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya eh. Nako Jewel, bilisan mo na ang pagsusunog mo. Alam mo namang nasa loob tayo ng subdivision eh. Bawal magsunog dito. Baka mamaya may reklamo tayo ng mga kapitbahay. Bakante naman ng mga katabi nating bahay eh. Tsaka gabi na naman. Wala nang magrereklamo niyan. Huwag kang pakasisiguro. Madami pa ba yan? Konti lang to, Ate Mia. Pambihira ka naman kasi eh. Bakit kailangan pa kasing gawin yan? Sa atin walang magrereklamo. Ayan, wala na. Tara nang pumasok sa bahay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tinatago. Ang dangal ng isang tao ay nasusukat sa kanyang mga desisyon. Huwag gumawa ng bagay na ikahihiya sa huli at makakasakit sa damdamin ng iba. Dahil sa bawat masamang ginawa, laging may kaakibat na karma. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jewel. 40 years old at tubong Leyte. Bunso ako sa 4 na magkakapatid at ako na lang ang walang asawa sa amin. Gusto ko po magbahagi ng aking karanasan sa inyong channel. Sana po ay mapili ninyo ang aking sulat. At sana magbigay ito ng inspirasyon at aral sa lahat. Sino ang sinisilip mo dyan, ate? Mukhang may lilipat na dito sa katabi nating bahay. Nililinisan kasi ang buong paligid eh. Pamilya kaya ang lilipat? Malalaman natin sa mga susunod na araw. Oh, aalis ka ba? Oo. Susubukan kong mag-apply ng trabaho sa kumpanyang sinasabi ni Grace. Akala ko ba magpapahinga ka muna sa pagtatrabaho? Naiinip din kasi ako dito sa bahay eh. Tsaka nahihiya ako sa inyo ng asawa mo. Bakit ka naman mahihiya eh? Kahit kailan naman, hindi ka naging pabigat sa akin. Dahil nakikishare ka sa gastusin dito. Oo nga, nung may trabaho pa ako. Ngayon wala na. Naisip ko nga, sana pala hindi muna ako umalis sa pinapasukan ko. Sabi mo nga, hindi ka na masaya sa trabaho mo dahil toxic ang mga kasama mo. Kaya tama lang na umalis ka. Naiisip ko din kasi ang mga magulang natin. Hindi na ako nakakapagpadala eh. Hindi ka naman nila inuoblige. Tsaka may hanap buhay naman sila sa atin at sigurado namang hindi sila pinababayaan ng mga kapatid natin doon. Nasanay na kasi ako na lagi akong nagbibigay. Kaya siguro naninibago ako. Sigurado ka na ba na gusto mo na ulit magtrabaho? Kapag natanggap ako, edi magtatrabaho na ako. Akala ko ba gusto mo mag-abroad habang bata ka pa? Oo nga. Kaya lang, baka hindi ko kayanin ng homesick kapag nandun na ako. Mahirap talaga ang buhay sa ibang bansa. Si Joseph nga kahit matagal na sa Taiwan, nalulungkot pa rin. Lagi niya kaming iniisip ng anak niya. Sabi ko nga, tapusin na lang niya ang kontrata at wag nang bumalik. Total, may ipon naman na kami. Oo nga, magnegosyo na lang kayo. May sarili na naman kayong bahay at isa lang naman ang anak niyo. Yun nga lang, nagdadalawang isip pa rin si Joseph dahil siya nga lang ang inaasahan ng pamilya niya. Yun nga lang,
Sa kanya nga pala umaasa ang pamilya niya. Mahirap din maging breadwinner. Wala namang problema sa akin dahil dalawa pang nag-aaral sa mga kapatid niya. Kapag nakatapos naman ng mga ngayon, mga magulang na lang niyang susuportahan niya. Ang swerte ng pamilya ng asawa mo sa'yo. Hindi ka kasi madamot sa kanila eh. Pamilya sila ni Joseph. Natural lang natulungan niya sila. May iba ako. Tinawagan ka na ba ng inaplayan mo? Hindi pa nga eh. Hindi na rin ako umaasa. Malapit na ang bakasyon ng anak ko. Plano naming umuwi sa atin. Sumama ka na lang. Parang hindi pa ako handa na umuwi sa atin eh. Aba, 3 taon ka nang hindi nakakauwi sa atin ha? Hindi mo ba namimiss ang mga magulang at kapatid natin? Namimiss naman. Kaya lang kasi ano, dahil na naman kay Nathan. Hindi ko pa kasi siya kayang harapin eh. Hindi mo naman siya makikita dahil nakatira sila sa ibang barangay. Pag-iisipan ko muna. Huwag mo nang pag-isipan. Sagot ko naman ang gastos natin eh. Tsaka mag-isa ka lang dito. Mag-aalala naman ako nun sa'yo. Isa pa, magtataka ang pamilya natin kapag hindi ka sumama. Nung mag-isa na lang ako sa kwarto ko, sinuri ko ang sarili kong damdamin. Akala ko kasi nung sinunog ko na ang mga sulat galing kay Nathan, tuluyan ko na siyang nakalimutan. Pero pagkatapos ng gabing yun, napuno na naman ng kalungkutan at pagsisisi ang puso ko dahil sa ginawa ko. Kaya siguro para akong nawalan ng gana sa buhay. Hindi rin totoo na hindi pa ako tinatawagan ng kumpanyang inaplayan ko. Hindi ko na lang talaga itinuloy ang pagtatrabaho. Hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa ulit na harapin ang buhay ko. Para hindi naman ako maging pabigat kay Ate Mia, ako na lang muna ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang ginagawa lang niya, hinahatid at sundo ang anak niya. Masaya naman ako sa ginagawa ko at hindi ako masyadong nag-iisip. Hinay-hinay lang sa gawaing bahay ha. Hindi naman kita kasambahay eh. Ayos lang yun. Libre naman ako dito eh. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na may problema ka. Dinadaan mo lang sa pagiging abala mo dito. Naguguluhan kasi ako sa nararamdaman ko. Si Nathan na naman ba ang dahilan? Nitong mga nakaraang araw, ate, hindi siya maalis sa isip ko. Biglang bumalik ang mga masasayang alaala naming dalawa. Pati yung ginawa niyang pagtataksil sa akin. Isa lang ang naiisip ko, hindi mo pa siya napapatawad ng husto sa ginawa niya. Sa loob ng 3 taon kasi, ibinuhos mo ang oras mo sa trabaho sa pag-aakalang makakalimutan mo siya. Pero ang totoo niyan, itinago mo lang sa mahabang panahon yung sakit dyan sa dibdib mo. Anong dapat kong gawin, ate? Kailangan mo siguro siyang patawarin o di kaya kausapin siya para matahimik ka na. Umalis ka kasi sa atin na hindi nakikipag-usap sa kanya eh. Ilang beses niya akong pinuntahan sa bahay para magpaliwanag, pero hindi ko siya hinaharap. Sabi nga ni nanay noon, kahit bumabagyo nandoon siya sa ulanan. Tama lang yun sa kanya. Nagtaksil na nga siya. Nagawa pa niyang pakasalan ng babaeng sumira sa relasyon namin. Di ba nga, nabuntis yung babae. Galing pala sa konserbatibong pamilya. Kaya wala talaga magagawa si Nathan. Pero siguro, kung pinaglaban mo siya, baka hindi niya pinakasalan yung babae. Pwede naman niyang sustentuhan lang ang anak niya eh. Ang sakit kasi ng ginawa niya eh. Kaya umalis ako ron. Ako na nga ang biktima. Parang sinisisi pa ako ng mga taga sa atin. Hindi ka dapat nakikinig sa kanila. Wala lang silang magawa. Siguro nga, kung magkakausap kami ni Nathan, gagaan na ang pakiramdam ko. Ibig bang sabihin yan, sasama ka na sa amin sa pag-uwi? Oo ate, sasama na ako. Sigurado na matutuwa ang mga magulang at mga kapatid natin. Baka nga magpaiwan na rin muna ako sa atin. Tsaka ka na magdesisyon kapag nandun na tayo. Ikaw pa naman pabago-bagong isip. Oo nga. Bukas nga pala, pagkatid ko kay Zion, mamimili ako ng mga pasalubong. Mabuti pa, samahan mo na ako para hindi ka laging nagbumukmuk dito sa bahay. Namumutla ka na oh. Natawa naman ako sa huling sinabi ni Ate Mia.
Pero pumayag na rin akong samahan siya para makapaglibang na rin. Kinabukasan maaga akong bumangon. Pagkahatid kasi ng pamangking ko sa eskwelahan, dediretso na kami ng ate ko sa pamimili. Hinanda ko na rin ang sarili ko. Nagsuot lang ako ng komportabling damit. Alam ko na kasing matagal mamili ang kapatid ko. Mabusisi ito sa lahat ng dadamputin niya. Sinisiguro na hindi sayang ang perang ilalabas niya. Isang araw bago ang pag-uwi namin, hindi ako makatulog. Matinding kaba ang nararamdaman ko na may halong excitement. Hindi ko alam kung dahil ba sa pag-uwi ko pagkatapos ng 3 taon o dahil makikita ko ulit si Nathan. Bakit hindi ka pa natutulog? Napahaba kasi ang tulog ko kanina, kaya hindi ako dalawin ng antok ngayon. Uminom ka ng gatas, makakatulong yun sa'yo. Magtitimpla nga ako. Bakit hindi ka pa natutulog? Ka-video call ko kasi si Joseph. Kumusta na nga pala siya? Ayos naman siya. Hindi kaya mamiss niyo ang isa't isa ni Kuya? Siya naman din kasi ang may gusto na magbakasyon kami ng anak niya para daw habang lumalaki ang anak namin, maging malapit din siya sa side natin. Tama din naman si Kuya Joseph. Lalo na't bihira namang makaluwas ang mga magulang natin. Kaya ka rin siguro hindi makatulog dahil iniisip mo si Nathan, no? Oo. At kung ano ang magiging reaksyon ko kapag nagkaharap kami. O ito, paalala lang ha. Alam ko na meron ka pang nararamdaman kay Nathan. Pero sana, lagi mong tatandaan na may asawa na siya. Wala naman akong balak manggulo, no? Hindi naman ako katulad ng babaeng yun. Alam ko na hindi ka gagawa ng makakasama sa'yo. Paalala lang naman ang sa akin. Maraming salamat sa paalala mo, ate. O, paano? Mauna na ako matulog, ha? Huwag ka masyado mag-isip. Napapabuntong hininga na lang ako nang pumasok na sa kwarto si Ate Mia. Ang dali lang kasing magbigay ng payo. Lalo na kapag wala sa katayuan ng pinapayuhan. Yun ang hindi maintindihan ni Ate Mia at ng iba na mahilig magbigay ng payo. Kaya ako kapag may mga kaibigan ako naglalabas ng salooben, mas gusto kong makinig na lang kesa magpayo. Baka magkamali pa ako at ako pa ang masisi sa bandang huli. Sa buong biyahe namin, tulog lang ako. Nanibago din ako sa haba ng biyahe pero nang tumapak ang mga paa ko sa lupa, ibang saya ang naramdaman ko nang muling makabalik sa probinsya na tanging tahanan para sa akin. Inaasahan na nila inay ang pagdating namin kaya nakapaghanda sila. Mahigpit ko pang niyakap ang mga magulang namin. Mangiyak-ngiyak pa nga akong kumalas sa kanila. Oh, bakit nandito ka sa kwarto? Medyo napagod lang po ako, Nay. Mamaya po lalabas na rin ako. Mas lalo kang gumanda, anak. Salamat, Nay. Hiyang po siguro sa akin ng Maynila. Masaya po ako dahil hindi niyo pa rin binago ang ayos nitong kwarto ko. Alam ko kasi na isang araw babalik ka rin dito sa atin. Pasensya na nga po pala kayo, Nay, ha. Natigil ang pagpapadala ko sa inyo ni Itay. Naiintindihan naman namin. Sabi nga ng itay mo kahit wala kayong ibigay na magkakapatid, basta nasa maayos kayong kalagayan, masaya na kami. Anay, kumusta naman dito? Halos wala namang pinagbago mula nung umalis ka. Yung pamilya po ba ni Nathan, nandito pa rin ba sila? Oo, nandito pa rin sila. Pero naging ilag na nga lang sila sa tao pagkatapos nung nangyari sa inyo ni Nathan. May asawa na nga rin pala ang mga kapatid niya. Diba bata pa ang mga kapatid niya? Lalo na yung bunsong si Anika. 20 anyos lang yata yun Nabuntis ng boyfriend. Kaya ipinakasal na lang ng mga magulang. Mula nang mangyari ang eskandalo sa pamilya nila, sunod-sunod na kamalasan na ang nangyari sa kanila. Naging mahirap din ang buhay nila dahil hindi na nga natuloy makasakay ng barko si Nathan para tulungan sana ang pamilya. Si Nathan po ba? May balita kayo sa kanya? Sa kabilang barangay na sila nakatira nung asawa niya.
Pero nakikita ko siya minsan na dinadalaw ang mga magulang. Nakakausap niyo po ba siya? Ilang beses niyan tinangka makipag-usap pero umiiwas ako. Ayoko makipag-usap sa lalaking nanloko sa'yo, no? Gusto ko po kasing makipag-usap sa kanya eh. Eh bakit pa? Gusto ko lang pong magkaroon ng closure sa pagitan namin. Baka yun ang kailangan ko para matahimik na rin ako. O sige, kung yan ang makakapagpatahimik ng puso't isipan mo. Eh gusto ko na rin na magkaroon ka ng boyfriend na ipapakilala mo sa amin. Parang piyesta sa bahay namin araw-araw dahil laging maraming magluto si nanay. Naroon din ang dalawa ko pang kapatid at pamilya nila. Nakita ko rin na nag-e-enjoy ang pamangking ko sa pakikipaglaro sa mga pinsan niya. Bihira lang ang ganong pagkakataon kaya gusto kong alalahanin yun kung sakali na piliin ko pa rin bumalik ng Maynila. Ilang araw na akong nasa bahay lang. Nang mainip ako, lumabas ako para maglakad-lakad. May mga nakasalubong akong kakilala at binati nila ako na ginantihan ko rin ng pagbate at matamis ng ngiti. Sa paglalakad ko, hindi ko namalayan na nakarating na ako sa bahay ni Nathan. Sandali ako natigilan dahil muling nanumbalik sa akin ang mga alaala nung kami pa. Sa harap kasi ng bahay nila may puno ng santol at madalas kaming tumambay doon. Nang may masmasan, hahakbang na sana ako paalis nang may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko si Nathan, na may pasan sa balikat ng mga panggatong. Salamat. Pumayag ka na mag-usap tayo kahit sandali. Kailan ka pa dumating? 3 araw na ako dito. Kasama ko si Ate Mia at ang anak niya. Bakit nga pala nandito ka? 'Di ba sa kabilang barangay ka na nakatira? Dinalaw ko muna kasi mga magulang ko. May sakit kasi si Itay ngayon eh. Ang hirap din pala kapag mag-isa lang na lalaki. Hindi ko kasi maasahan ang 2 kong kapatid eh. Kumusta na ang tatay mo? Ayun, bumuti-buti na ang pakiramdam niya. Pero hindi pa siya nakakabangon. Jewel, yung nangyari noon... Kalimutan mo na ang nangyari. Pinatawad mo na ako? Hindi madali ang ginawa mo sa akin. Pero hindi rin kasi ako matahimik eh. Nathan, pinapatawad na kita. Salamat, Jewel. Kung alam mo lang, gumaan na ang pakiramdam ko. May mga gabi na hindi ako nakakatulog dahil sa pag-iisip sa malaking kasalanan na nagawa ko sa'yo. Tao lang din naman ako na nasasaktan. Pero handang magpatawad. Matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa ko noon. Nung mawala ka, sunod-sunod na kamalasan na nangyari sa pamilya ko. Hindi rin ako natuloy sumakay ng barko. At wala na ring pagkakataon. Yung mga pangarap natin, malabo na ring matupad. Ito nga siguro ang tinatawag nilang karma. Siguro, karma na nga sa'yo yan. Pero may pagkakataon ka pang ayusin ang buhay mo. Ganun na nga ang ginagawa ko pero ang bigat pa rin ang buhay namin. Hindi ko nga alam kung bakit. Baka ngayong pinatawad mo na ako, gagaan na rin ang buhay ng pamilya ko. Nathan, sa loob ba ng 3 taon, nagawa mong mahalin si Maureen? Mabait at maalaga si Maureen. Pero sa loob ng 3 taon, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Kailangan ko na palang umalis. Sandali, Jewel. Wala akong balak na guluhin ka. Gusto ko lang maging tapat sa iyo sa tunay na nararamdaman ko. Ikaw ba, mahal mo pa rin ba ako? O baka may nakita ka ng iba habang nasa Maynila ka? Buong buhay ko, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Hindi ko maintindihan sa halip na gumaan kasi ang pakiramdam ko lalo pang bumigat pagkatapos namin mag-usap ni Nathan. Kita ko sa mga mata niya ang lungkot at pangungulila sa akin. Nararamdaman kong hindi lang yun ang unang beses na magkikita kami. Dahil sa kagustuhan na malaman na naging buhay ni Nathan, nagtanong-tanong ako sa mga pinsan ko. Ang nasabi lang nila malaki na ang pinagbago ng ex ko mula nang magkahiwalay kami. Hindi rin daw maganda ang reputasyon ng pamilya ng asawa nito.
Parang naging kawawa raw ito sa napangasawa. Anong plano mo? Sasama ka pa ba pabalik sa amin? Dito muna siguro ako, ate. Gusto ko rin kasing makasama ang mga magulang natin eh. Sana lang, walang kinalaman ang pagkikita ninyo ni Nathan sa desisyon mo na ito. Bago tayo umuwi, alam mong balak ko na siyang kausapin. Mula kasi nung magkausap kayo, kakaiba na ang kinikilos mo. Alalahanin mo, pamilyado na si Nathan. Kami naman talaga ang magkarelasyon noon eh. Umiksena lang ang Maureen na yun. Kahit ano pang sabihin mo, kasal na sila. Wala ka na magagawa pa. Teka nga lang ate, iniisip mo bang bala kong agawin si Nathan sa asawa niya? Nagpapaalala lang ako sa'yo ha, Jewel. Hindi mo man aminin, alam kong mahal mo pa rin si Nathan. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak gumawa ng katangahan, ate. Siguro mas mabuti kung sasama ka nalang pabalik sa amin. Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Gusto lang kitang ilayo sa kapahamakan, no? Magpapaiwan ako dito. At yun na ang pasya ko. Sana nga, tama ang desisyon mong yan. Nasundan pa ulit ang pagkikita namin ni Nathan. Sa kubo ng pag-aari nila kami nagtagpo. Doon namin binalikan ng mga masasayang sandali na magkasama kami. Napagtanto namin pareho na mahal pa rin namin ang isa't isa. At hindi namin kaya na magkalayo ulit kami. Bumibigat lang ang pakiramdam ko tuwing magpapaalam siya na uuwi sa asawa. Hindi ko maitago ang matinding selos na nararamdaman ko. Dahil na lang sa anak namin kaya ako umuwi sa amin. Alam ko, pero hindi ko talaga maiwasang hindi makaramdam ng selos. Uy, hindi ka dapat magselos. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Kailan mo ba siya hihiwalayan? Kapag nakapanganak na siya sa bunso namin, maselang kasi siya magbuntis at maraming bawal. Kaya kailangan ko rin na mag-ingat para hindi ko siya mabigyan ng sama ng loob. Ang swerte naman ng babaeng yun. Buong atensyon mo nasa kanya. Samantalang ako, nakikihati lang sa kaunting oras mo. Darating din ang araw na sa'yo lang ang buong oras at atensyon ko. Nagsisisi na talaga ako na mas pinili kong iwan ka kaysa ipaglaban ka. E di sana, hindi kayo nakapagpakasal noon. Tapos naman na yun. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Pangako, Nathan. Hindi na ako papayag na maagaw ka pa ulit sa akin. Ipaglalaban na kita. Konting panahon na lang naman ang pagtitiis natin. Pagkatapos, magpapakalayo-layo na tayo. Sa Maynila, walang makakahanap sa atin doon. Pwede tayong magbagong buhay. Oo, sa Maynila tayo mag-uumpisa muli. Isa sa pangarap ko noon magtrabaho sa lugar na yon. Hindi ka naman mahihirapang maghanap ng trabaho doon eh. May mga kakilala ako na pwedeng tumulong sa'yo. Magtatrabaho din ako para mabilis tayong makaipon. Yun nga lang, hindi kita pwedeng pakasalan gaya ng pangarap mo noon. Kasal na ako sa asawa ko. Hindi na yun mahalaga sa akin. Ang gusto ko lang, magkasama tayo habang buhay. Salamat, naiintindihan mo ko. Malaki rin kasi ang pagkukulang ko sa'yo eh. Hanggat kaya kong intindihin ka, gagawin ko. Hindi naman habang buhay na ganito ang sitwasyon natin eh. Napatago ang pagkikita natin. Oo naman, pupunan ko ang 3 taon na pagkakalayo natin. Yan ang pangako ko sa'yo. Alam ko naman na malaking kasalanan ang ginagawa namin ni Nathan. Pero sa loob ng 3 taon, nun lang ulit ako naging totoong masaya. Pakonsuelo na lang sa sarili ko na kami naman talaga ni Nathan na nagmamahalan. Inagaw lang siya sa akin ni Maureen. Naging regular na ang pagkikita namin ni Nathan. Bihira na lang siyang umuwi sa asawa. Minsan habang magkasama kami napansin kong tahimik siya. Nang hindi na makatiis, tinanong ko na siya kung ano ang problema. Nakakahalata na kasi si Maureen. Anong ibig mong sabihin? Alam niyang may ginagawa ako sa likod niya. Anong sinabi mo sa kanya? Hindi ko siya mapakalma sa paliwanag ko eh. Kung ganun pala na nagkakahinala na siya, tuluyan mo na siyang iwan. Umalis na tayo sa lugar na to. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Di ba ito naman ang plano natin? Bakit nag-aalangan ka ngayon? Di ba sabi ko sa'yo, maselan ang pagbubuntis ni Maureen?
Ayoko na dahil sa akin mapapahamak sila na magiging anak namin. Nathan, hindi mo ba naiisip? Mas mabuti nga kung tuluyan na siyang mawawala eh. Magiging malaya na tayo sa pagmamahala natin. Hindi naman ako masamang tao para iwan sa ganong kalagayan si Maureen. Hindi kakayanin ang konsensya ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Kung ano man ang mangyari, karma na yun sa kanya. Dahil sa pangaagaw niya. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Kung hindi nga dahil sa kanya, wala tayo sa ganitong sitwasyon eh. Siya ang may kasalanan ng lahat. Nandun na nga tayo. Pero hindi ako pwedeng magalit sa kanya. Leche talaga siya. Kung kaharap ko siya ngayon, baka nasakal ko na siya. Relax ka lang. Hindi madadaan sa init ng ulo ang problema natin. Natatakot kasi ako eh. Na baka mamaya hilingin mo sa akin na hindi na muna tayo magkita. Yun nga sana ang gusto kong mangyari sa... Hindi! Hindi ako papayag! Ayoko! Pansamantala lang naman eh. Para lang mawala ang pagdududa ni Maureen. Bakit kailangan ako na naman ng magsakripisyo, ha? Kahit naman ako magsasakripisyo din. Sabihin mo nga, mahal mo na ba ang asawa mo? Napamahal na ba siya sa'yo? Kahit kailan, hindi ko siya natutunang mahalin. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Ah, talaga? Kaya ba magiging dalawa na ang anak nyo? Maniwala ka sa akin. Siyang gumagawa lagi ng paraan para may mangyari sa amin. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa ba kita. Baka mamaya, sinasabi mo lang yan para bilugin ang ulo ko. Maniwala ka naman sa akin. Sa pagkakataong to, ikaw ang pipiliin ko. Humihingi lang ako sa iyo ng panahon. Lalayo na tayo sa lugar na to. Promise. Marami pang matatamis na pangako ang binitiwan ni Nathan. Dahil baliw ako sa pagmamahal sa kanya, nagpatangay naman ako. Nagkasundo rin kami na hindi na muna magkikita dahil dun muna siya sa asawa niya. Kahit mabigat sa dibdib na ilang araw din kaming hindi magkikita, masaya naman ako dahil sa mga plano namin. Gusto ko nang hilahin ng mga araw para dumating na ang araw na yon. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ng sampal ni Ate Mia. Matalim din ang mga titig niya sa akin. Hawak ang nasampal na pisngi, nagtatanong ang tingin ko sa kanila ni Inay. Ate Mia, bakit mo ako sinampal? Ano ba ang naging kasalanan ko sa'yo? Nay! Nagtatanong ka pa talaga? Akala mo yata hindi namin alam ang ginagawa mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano ba kasing ikinagagalit mo? Nakakasukay ang pinaggagawa mo? Yang pakikipagkita mo ng palihim kay Nathan? Paano niyo nalaman? Nagkahinala na ako sa madalas mong paglabas-labas kaya sinundan kita. Itigil mo na yung kalokohan mo. Kung ayaw mong isumbong kita kay tatay, kilala mo siya kung paano magalit. Wala naman kaming ginagawang masama ni Nathan eh. Anong wala? May asawa na yung tao, buntis pa nga. Hindi ka na ba talaga nag-iisip, ha? Ate, mahal pa rin namin ni Nathan ang isa't isa. Ano? Gusto mo bang maging kabit ka lang niya, ha? Wala akong pakialam kung yan ang magiging papel ko. Gaga ka pala eh. Nagdahil sa lalaki, sisirain mong buhay mo? Matagal nang nasira ang buhay ko mula nung agawin ng babaeng yun si Nathan. Kaya ka ba nakikipagrelasyon ulit kay Nathan para gantihan ang asawa niya, ha? Hindi yan pumasok sa isip ko kahit noon. Talagang mahal pa rin namin ni Nathan ang isa't isa. Kung alam ko lang na magkakalat ka lang dito, sana pala hindi na kita pinasama umuwi. Binalaan na kita noon, pero hindi ka nakinig. Tama na ang pagtatalo nyo. Baka maabutan kayo ng tatay ninyo. Pagsabihan nyo yan, Nay, bago pa siya makasira ng pamilya. Sige na. Doon ka na muna. Maghiwalay muna kayong magkapatid. Nay, sorry po. Mahal ko talaga si Nathan eh. Akala ko, nakalimutan ko na siya. Hindi pa pala. Naiintindihan kita, Iha. Pero hindi porke mahal mo pa ang isang tao, may karapatan ka ng manira ng isang pamilya. Balak na pong iwan ni Nathan ang asawa niya at magpapakalayo-layo na kami dito. Hindi niyo kami mapipigilan.
Tandaan mo sana anak, sa bawat desisyon na ginagawa natin, lagi pa rin isaalang-alang ang kapakanan ng nakakarami. Magiging makasarili ang balak mo. Baka dumating ang araw na pagsisihan mo ito. Hindi rin magawang magsumbong ni Ate Mia sa tatay namin. Ayaw din niya akong masaktan at lihim ko yun ipinagpapasalamat sa kanya. Hanggat maaari din sana ayoko munang kumalat sa lugar namin ang tungkol sa amin ni Nathan. Naging kainip-inip man ang mga araw na hindi kami nagkikita ni Nathan, nagkasya na lang ako sa mga chat niya. Baka daw sa susunod na araw umuwi siya dito sa barangay namin dahil nagkasakit na naman ang ama niya. Meron na daw siyang may dadahilan sa asawa. Si Ate Mia naman wala nang ginawa kundi bantayan ang bawat kilos ko. Kumukuha lang ako ng tiyempo na malingat siya at tatakas ako. Nung araw na yun nagchat si Nathan na nasa kanila na siya. Habang nasa banyo ang ate ko tsaka ako nagmamadaling umalis ng bahay namin. Nathan! Namiss kita. Akala ko matagal pa tayong magkikita eh. Ako rin. Anong balita sa asawa mo? Bumalik na ba ulit ang tiwala niya sa'yo? Oo, hindi niya na ako pinaghihinalaan. Mabuti naman. Jewel, hindi ko na mahihintay na makapanganak pa si Maureen. Gusto ko na lumayo sa lugar na to kasama ka. Ha? Bakit nagbago ang isip mo? Akala ko ba hindi ka na pinaghihinalaan ng asawa mo? Lagi kasing dumadalaw ang lola niya sa bahay namin. Ano naman? Basta, hindi ko gusto matandang yun. Nung pa sinabihan ko na si Maureen na ayokong pumupunta sa bahay namin si Lola Crisanta. Hindi ko alam kung bakit pinayagan na naman niya. Ipaliwanag mo kasi kung bakit ayaw mo sa lola niya. Ano bang meron sa kanya? Natatakot kasi ako sa kanya eh. Ha? Bakit? Kilala kasi ang lola niya na may alam sa paggamit ng karunungang itim. Ano? May lahing mangkukulam ang pamilya ng asawa mo? Oo, pero lola lang niya may kakayahang mangulam. Ibig sabihin lang nun, wala pa ring tiwala sa iyo ang asawa mo. Baka siya mismo ang nagpapunta sa lola niya para bantayan ka. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Ano ba itong napasukan nating problema, Nathan? Huwag kang matakot. Hindi ka masasaktan ng lola ni Maureen. Mas kailangan nating mag-ingat ngayon. Hindi birong kalaban ng isang mangkukulam. Alam ko, pero may isang kaibigan ako na nagsabi na kapag daw nakatawid tayo ng dagat, hindi na raw tatalab ang kulam. Kaya bago pa nila matuklasan ang relasyon natin, haalis na tayo. Ihahanda ko na ang mga gamit ko. Magpapaalam lang ako sa mga magulang ko. Sana gumaling na si Itay sa mga susunod na araw. Pag-uwi ko ng bahay, nasa sala si ate, halata na hinihintay niya ako. Hindi ko na lang siya pinansin. Basta tuloy-tuloy ako sa kwarto ko para magpalit ng damit. Akala ko nga susundan niya ako pero nang lumabas ako, wala na siya sa sala. Nang tanungin ko si inay, sabi lang nito lumabas ng bahay. Naisip ko baka pinuntahan na naman niya ang mga pinsan namin. Mas malapit kasi ang kapatid kong yun sa kanila. Ate Mia, anong ginagawa mo rito? Tigilan mo na ang kapatid ko. May pamilya ka na. Kaya sa kanila mo lang ituon ang buong atensyon mo. Hindi mo kasi naiintindihan, ate. Naiintindihan ko na mahal ninyo pa ang isa't isa pero hindi namin kayo kukonsintihin sa mali ninyong ginagawa. Ikaw ang lalaki, dapat ikaw ang umiwas. Madali lang sabihin yan dahil wala ka sa kalagayan namin. Ano bang balak mo kay Jewel? Habang buhay gawing kabit? Hindi ganyan ang buhay na gusto namin sa kanya. Itutuloy namin ang mga naudlot naming pangarap noon. Huwag mo naman sana kaming hadlangan. Kung binata ka pa, hindi kami tututol. Kaya lang may asawa ka na nga at buntis pa ang asawa mo ngayon. Kahit kailan, hindi ko minahal si Maureen. Di sana, hindi ka nagpakasal sa kanya. Yun ang malaking pagkakamali na nagawa ko at pinagsisisihan ko na yun. Isipin mo naman sana ang anak at magiging anak mo. Mahal ko sila at hindi ko naman sila pababayaan eh. Nakikiusap naman ako sa'yo, Nathan. Layuan mo na
ang kapatid ko. Pasensya ka na, ate. Hindi kita mapagbibigyan. Kung hindi ka susunod, mapipilitan akong kausapin ang asawa mo. Huwag, ate. May sakit si Maureen. Baka makasama sa kanila na magiging anak ko. Oh, may sakit pa pala ang asawa mo. Pero nagagawa mo pang mambabae? Anong klaseng lalaki ka? Gumagawa naman ako ng paraan kung paano maaayos ang sitwasyon namin. Wala kang magagawa kung titigilan ng kapatid ko. Kahit kailan, hindi rin naman kayo magiging masaya kung may nasasaktan kayo na ibang tao. Hindi nagtagal, bumalik na rin si Ate Mia. Paglabas ko ng kusina, nakatayo na siya sa may sala, hindi may pinta ang muka. Hindi ko na lang siya pinansin. At akmang papasok na lang ako sa kwarto nang magsalita siya. Kinausap ko si Nathan. Anong sinabi mo sa kanya? Ano pa ba? E di ang layuan ka. Bakit ba nakikialam ka sa amin, ha? Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Buhay ko to. At ako lang ang masusunod sa lahat ng gusto ko. Kahit may masaktan kang iba, masyado kang makasarili. Minsan na rin akong nasaktan, ate. Kaya wala na akong pakialam kung may masasaktan akong ibang tao. Akala mo yata hindi ka kakarmahin sa ginagawa mo. Hindi yan mangyayari sa amin. Dahil kami talaga ang nagmamahala ni Nathan. Ang asawa niya dapat ang makarma. Dahil siya ang nang-agaw. Habang tumatagal, mas kumikitid yung utak mo. Imbis kasi nasuportahan mo ko, pinipigilan mo pa akong sumaya. Natural, dahil mali ang ginagawa mo. Mali na kung mali, pero hindi mo ako mapipigilan. Parang hindi na ikaw yan. Ang mabuti mong gawin, ate, umuwi ka na ng Maynila. Huwag mo na akong pakialaman dito. Uuwi na talaga kami ng anak ko. Sumasakit lang ang ulo ko sa'yo eh. Pagkatapos sa mga ginawa ko sa'yo, ito pang mapapala ko. Tinalikuran na ako ni Ate Mia. Paglingon ko, nakatingin lang sa akin si Inay. Nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot pero hindi siya nagsalita. Hindi ko naman gusto na mag-away kami ni ate. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Dahil siya ang nagpaaral sa akin noon at kumupkup sa akin sa Maynila. Pero kailangan niya maintindihan na may hangganan ng pakikialam niya sa akin. Ilang araw na kaming hindi nagkikibuan ng kapatid ko. Hindi na rin niya ako binabantayan. Umalis ako ng araw na yun para makipagkita kay Nathan. Kasalukuyang nasa labas ng bahay si Ate Mia, sinundan lang niya ako ng tingin. Ano? Bakit kailangang mauna akong umalis? Alam na ni Maureen ang tungkol sa atin. Paano kaya niya nalaman? Hindi ko alam. Galit na galit siya. Mabuti nga napakalma siya ng nanay niya. Kung ganun, kailangang umalis na tayo. Hindi ako pwedeng umalis agad. Baka naman kapag nasa Maynila na ako, hindi ka na sumunod. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Pero gusto ko na magkasama tayong umalis. Malimit na rin kasing sumakitan siya ni Maureen. Baka anumang oras, manganak na siya. Teka nga, bakit ba lagi na lang ang babaeng yun ang inaalala mo? Asawa ko pa rin siya at dinadala ang anak namin. Ayoko lang masisi na pinabayaan ko siya. Buo na ang pasya ko. Hindi ako aalis kung hindi ka kasama. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Ikaw lang ang inaalala ko. May palagay ako na nagsumbong na rin si Maureen sa lola niya. Ayoko lang na mapahamak ka. Hindi pa rin ako aalis. Hindi ako natatakot sa matandang yun. Hindi na muna ako makikipagkita sa'yo. Gusto kasi ni Maureen, lagi akong nasa tabi niya hanggang makapanganak siya. May magagawa ba ako? Siya naman ang asawa eh. Pangako, kapag nakapanganak na siya, sasabihin ko na sa kanya na gusto ko na makipaghiwalay. Paano kung hindi siya pumayag? Makikipaghiwalay pa rin ako sa kanya sa ayaw at sa gusto niya. Lagi ka lang mag-chat sa akin para alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Salamat at naiintindihan mo ko. Alam kong mahirap sa iyo ang sitwasyon natin. Gusto ko pa rin na umalis ka na dito at bumalik na sa Maynila kung saan hindi ka maaabot ni Lola Crisanta. Siguro nga matigas talaga ang ulo ko.
Kahit kasi nakikita ko na ang takot at pag-aalala sa akin ni Nathan, nagmamatigas pa rin ako na bumalik sa Maynila. Ilang araw pagkatapos ng huling pagkikita namin ni Nathan, pakiramdam ko parang laging may lihim na nagmamasid sa akin. Kapag lumalabas ako, ramdam ko na may nakasunod sa akin. Paglilingon ako, wala namang tao. Sa paglalakad ko nga galing Talipapa, panay ang lingon ko sa pinanggalingan ko. Hindi ko na tuloy napansin na may kasalubong ako matanda. Mabuti na lang naagapan ko siyang hindi bumagsak sa semento. Pasensya na po kayo, Lola. Hindi ko kayo napansin eh. Nasaktan po ba kayo? Habang nakatitig ako sa matandang babae, nakaramdam ako ng pagkahilo. Ipinikit ko pa ang mga mata ko at saka dahan-dahang iminulat. Nagulat pa ako na wala nang matanda sa harapan ko. Nagpalingalinga ako pero hindi ko na siya nakita. Nagduda tuloy ako sa sarili ko kung talaga bang may muntik na akong makabangga na matandang babae. Hindi pa rin nawawala ang hilo ko hanggang makauwi ako sa bahay. Sinalubong naman ako ni inay at saka pinaupo. Ayos ka lang ba, anak? Ano yung mga kalmot sa braso mo? Po? Hindi ko po alam kung napaano ito. Bakit hindi mo alam? Wala ka bang naramdaman na kahit ano? Parang kalmot ng hayop ito Teka lang, kukuha ako ng gamot. Hindi ko po talaga maalala kung paano ko to nakuha. Saan ka ba kasi nanggaling? Sabi mo diyan ka lang sa Talipapa. Doon nga po ako galing. Tiisin mo lang at mahap dito. Ikaw talagang bata ka. Ang naaalala ko lang po, may nakasalubong akong matandang babae na muntik ko nang mabangga. Sino matandang babae? Nakilala mo ba? Hindi ko po kilala eh. Huwag ka na nga munang lumabas hanggat hindi natin nalalaman ang nangyari sa'yo. Nakakaramdam pa rin po ako ng hilo hanggang ngayon. Baka kasi sa init ng panahon din. Kahit kasi maaga pa, masakit na rin sa balatang init ng araw. Kaya nga nagyayaya ang mga pinsan mo na maligo sa ilog mabuti na lang pala nagpaiwan ako. Ano pa ang nararamdaman mo? Wala na po. Sino kaya ang misteryosang matandang yun? Sigurado po ako na hindi siya taga rito. Kilala ko halos ang matatanda dito sa atin Hindi ko pa siya nakikita noon. Malamang nga. Wala naman ako nababalitaan na bagong lipat sa lugar natin Magpapahinga na lang po muna ako sa kwarto, Nay. Sige, namumutla ka nga. Baka mamaya bumuti na rin ang lagay mo. Paglapat pa lang ng likod ko sa higaan, mas lalo ako nakaramdam ng pagkahilo. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko hanggang sa makatulog ako. Nagising lang ako nang marinig na tinatawag ako ni Nathan. Agad ko siyang hinanap sa paligid pero wala naman siya. Naiiling na lang ako nang maisip ko na baka panaginip lang yon. Bumangon na rin ako at lumabas. Kumakalam na rin kasi ang sikmura ko. Naalala ko na hindi rin ako nagtanghalian. Wala si inay sa buong bahay. Ilang beses ko rin siyang tinawag pero hindi siya sumasagot. Lumabas ako sandali baka nasa kabilang bahay lang. Pero saradong-sarado ang bahay na kamag-anak din namin ang nakatira. Papasok na sana ako sa loob nang mapansin ko ang isang matandang babae na parang pamilyar sa akin. Nang lalapitan ko siya, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang matanda kanina. Jewel, may sinabi si inay. Patingin nga ng braso mo. Hindi mo ba talaga maalala kung paano ka nagkaroon ng mga kalmot? Hindi Mabuti pa magpatingin ka sa doktor. Baka mamaya ma-infection yung sugat mo. Nalinisan at nalagyan na rin naman ito ng gamot ni inay. Hindi naman na kumikirot Sumunod ka na lang para din to sa'yo. Sige na nga. Oh, bakit nakangiti ka dyan?
Kasi kinakausap mo na ako eh. Galit pa rin ako sa'yo, pero hindi ko matiis ang kalagayan mo. Ate, meron pa akong sasabihin. Ano yon? Binanggit ba sa'yo ni nanay yung tungkol sa matandang babae? Oo. O ano naman ang tungkol sa kanya? Nasa labas siya kanina. Lalapitan ko sana siya kaso bigla siyang umalis. Sino nga kaya siya? No? Anong pake niya sa'yo? Yan din ang iniisip ko kanina pa. Inaalam na nga ni nanay kung sino siya eh. Hindi daw maganda ang kutob niya. Pwede ba ate? Bukas na lang tayo pumunta sa doktor. Pahapon na rin kasi. O sige. Siya nga pala. Tuloy pa rin ba ang plano ninyo ni Nathan? Oo ate. Alam na rin naman ng asawa niya ang tungkol sa amin eh. Buti sana kung ganun kadali niya pakakawalan si Nathan. Wala na rin naman siyang magagawa eh. Hindi ako nawawala ng pag-asa na magbabago pa ang isip mo. Nag-uusap ulit kami ni ate. Sinamahan din niya ako sa ospital para ipatingin ang sugat ko at maresetahan na rin ng tamang gamot. Habang pauwi, nag-chat sa akin si Nathan. Bumalik na raw siya sa bahay ng mga magulang niya. Tuluyan na niyang iniwan ng asawa. Hindi ko mapigilan ang mapangiti sa nalaman. Nung araw ding yun, nagkita kaming dalawa pero hindi sa kubo. Sa bahay ko siya pinuntahan. Hindi naman nagulat ang mga magulang niya nang makita ako. Akala ko ba manganganak na ang asawa mo? Baka maaga siya mapaanak kung lagi niya akong makikita. Wala na kasi kaming ginawa kundi ang mag-away. Itutuloy na ba natin ang plano? Kahit hindi na kami magkasama, kailangan ko pa rin siyang hintayin na manganak. Kung lagi ka naman yung inaaway eh. Ayaw niya kasi makipaghiwalay. Mas gugustuhin pa daw niya mamatay kaysa ang iwan ko siya. Ituloy na lang niya kamo para tuluyan na tayong maging malaya. Masama yan. Huwag mo sana yang hilingin sa mag-ina ko. Pasensya ka na, Nathan. Asawa mo nga ang dahilan ng paghihiwalay natin noon. Tapos siya pa ang may ganang manakot. Ganon niya ako kamahal. Ayaw niya akong mawala sa kanya. Baka madala ka na naman ng awa sa kanya. Naaawa nga ako sa kanya pero hindi dahilan yon para hindi ko siya hiwalayan. Bakit nga pala naka-long sleeves ka? Ang init ng panahon. Para matakpan ang mga sugat ko sa braso. Ha? Anong sugat? Patingin nga. Mga kalmot to. Hindi ko nga maalala kung paano ko to nakuha eh. Ang hahaba ng kalmot na yan ah. Paanong hindi mo alam? Hindi ko talaga maalala. Wala rin akong naramdaman nun. Wala ba kayong alagang pusa sa bahay niyo? Wala kaming pusa o kahit na aso sa amin. Ang alagang tandang lang ni tatay ang meron kami. Tsaka galing ako nun sa labas. Pag uwi ko meron na. Si nanay lang ang nakapansin. Nakakatawa naman na hindi mo alam o maalala. Totoo nga. Para bang sandali akong nakalimot sa nangyari sa akin. Pasalamat na nga lang ako at ligtas akong nakauwi sa amin eh. Huwag na nga natin pag-usapan ng kababalaghan na nangyari sa'yo. Mamaya ihahatid kita sa inyo. Hindi ka ba natatakot na may makakita sa atin? Hayaan mo sila. Ayoko na rin itago ang relasyon natin. Pwede mo naman akong ihatid. Pero hindi ka pwedeng tumuloy sa bahay. Alam mo naman kung paano magalit si Itay. Sina nanay at ate pa lang kasi ang nakakaalam sa relasyon natin. O sige, sa malayo lang ako. Tatanawin na lang kita hanggang makauwi ka sa inyo. Nag-aalala lang kasi ako pagkatapos kong makita yung mga kalmot sa braso mo. Mabuti na lang walang nakakita sa amin nang ihatid ako ni Nathan. Habang naglalakad ako pa uwi, nasa di kalayuan siya at nakatingin sa akin. Nakita naman siya ni nanay at ate Mia. Kita ko ang pagkainis sa mukha nila at hindi pagkapaniwala na magagawa ko pang magpahatid. Hindi na ako nagpaliwanag. Pero sinundan ako ni inay hanggang sa kwarto. Hindi ka na ba talaga nahihiya? Lantaran na yung ginagawa ninyo. Nay, kami naman talaga ang nagmamahala ni Nathan. Tsaka hiwalay na silang mag-asawa. Kailanman hindi pwedeng paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Isang malaking kasalanan ang ginagawa ninyo. Wala po akong pakialam kung kasalanan man ang ginagawa namin.
Gusto mo bang tawagin kang kabet, ha? Wala namang makakaalam na kabit lang ako eh. Dahil sa ibang lugar kami magsasama ni Nathan. Hindi ka ba naaawa sa mag-iina niya? Oh, hindi nga siya naawa sa akin nung agawin niya si Nathan eh. Alam niya na matagal na kami. Matagal nang nangyari yon. Kalimutan mo na si Nathan. Marami ka pang lalaki na makikilala. Huwag mo sirain ang buhay mo at ang pamilya niya. Pasensya na po kayo, Nay. Pero kahit ano pa ang sabihin niyo, hindi na ako makikinig pa. Matagal munang tumitig sa akin si inay bago lumabas na laylay pareho ang balikat. Ayoko siyang masaktan pero buo na talaga ang desisyon ko na makisama na kay Nathan kahit ano pa ang mangyari. Walang sino man ang makakapigil sa amin. Sa pag-iisa, biglang sumagi sa akin ang ikinuwento ni Nathan na lola ng asawa. Naalala ko bigla ang matandang babae na muntik ko nang mabangga. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin sa kapatid mo. Hayaan niyo na lang siya, Nay. Sa aming 4 na magkakapatid, si Jewel naman talaga ang pinakamatigas ang ulo. Kapag nakapagdesisyon na, hindi na mababali. Paano kung makarating ito sa tatay ninyo? Di harapin niya ang resulta ng ginawa niya. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin siya. Ayaw ngang makinig. Nasampal ko na nga siya pero hindi pa rin natauhan. Si Nathan na may kasalanan nito. Dapat siya ang lumalayo sa kapatid mo eh. Hindi ko talaga siya mapapatawad oras na mapahamak ang kapatid ko ng dahil sa kanya. Kung hindi na rin sila papipigil, umalis na lang sila sa lugar na ito. Kesa magkagulo pa dito ng dahil sa bawal nilang relasyon. Hindi ko na rin pinagbawalan na pumunta sa bahay si Nathan basta sabi ko wala lang si Itay. Magalang naman siya kay inay at kay ate Mia kahit malamig ang pakikitungo nila sa kanya. Hindi ko rin inaasahan na habang nag-uusap kami sa sala biglang lalapit si inay at magtatanong kay Nathan. Nathan, kailan nga pala mga anak ang asawa mo? Ho? 2 linggo na lang po siguro. Malapit na pala. Madalas nang manigas ang tiyan noon. Dapat lagi kang nasa tabi niya. Ganun kasi ang mga buntis eh. Gusto ang mga asawa nila laging nakaalala eh. May mga kasama naman po siya sa bahay. Kahit na ikaw ang asawa, dapat ikaw ang nasa tabi niya. Nay, hiwalay na po sila ng asawa niya. Hiniwalayan niya dahil sa'yo habang buntis? Nasa naman ang konsensya niya? Kaya lang naman sila nagsama ng babaeng yun eh, dahil nabuntis siya. Ako talaga ang mahal ni Nathan. Kahit ilang ulit ka pang piliin ni Nathan, mananatili kang kabet habang buhay. Buong buhay niyo uusigin kayo ng konsensya niyo dahil sa pag-iwan sa mag-iina niya. Araw-araw mararanasan niyo na pag-usapan ng mga tao. Yun ba ang gusto ninyo? Titira po kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Sa tingin niyo malilinlang niyo ang mga tao sa pagpapanggap ninyong mag-asawa. Magagawa mo pa bang pumasok sa loob ng simbahan habang may nagdurusang pamilya, ha, Jewel? Paano ang pangarap mong makasal? Isasantabi mo na lang ba yon? Makukontento po ako kung ano lang ang kayang ibigay ni Nathan. Hanggang kailan, Jewel? Kilala kita sa padalos-dalos na desisyon at pagkatapos magsisisi sa uli. Kaya ngayon pa lang pag-isipan mo na yung balak na pagsama mo sa kanya. Nay, buo na po ang desisyon ko noon pa. Ikaw, Nathan, hindi ka tunay na lalaki. Dahil hindi mo magawang panindigan ng babaeng pinakasalan mo. Kahit ano pa ang dahilan ng pagpapakasal ninyo, dapat pamilya mo pa rin ang pipiliin mo sa huli. Aling Esther, matagal na po akong nagdusa sa piling ni Maureen. Pinilit ko naman po siyang mahalin pero hindi ko po talaga magawa. Si Jewel pa rin po ang nasa puso ko. Sigurado ako na naghirap din ang asawa mo sa mahabang panahon. Hanggang ngayon nagdurusa pa rin siya dahil sa ginagawa mo. Hindi niyo mapapantayan ang pagdurusa naming mga babae. Nay, pwede po bang iwanan ninyo kami ni Nathan? Wala ka na nga respeto sa sarili mo. Pati ba naman itong bahay hindi mo na nirespeto?
Pinapunta mo pa talaga ang lalaking ito dito. Oras na maabutan siya ng tatay mo, hindi namin siya aawatin sa gagawin niya sa lalaking to. Pasensya na po sa abala. Aalis na po ako. Mabuti pa. Sa ibang lugar na lang tayo magkita, Nathan. Mag-iingat ka, ha? Wala rin talagang kahihiyan ng lalaking yun, no? Marunong pong mahiya si Nathan. Kaya nga gusto niya, dito kami sa bahay magkita para hindi kami kung saan-saan lang nagtatagpo. Bukas ang bahay na to sa kanya kung binata pa rin siya. Oras na pabalikin mo pa siya rito, sasabihin ko na sa tatay mo ang ginagawa mo. Sa ginagawa niyo? Pinagtutulakan niyo ako palayo. Gusto niyo bang hindi na ako makita kahit kailan? Oo, mas gugustuhin ko pang hindi ka makita kesa patuloy ka pa rin makikipagrelasyon sa lalaking yon. Hindi na ulit dumalaw sa bahay si Nathan. Sa kubo na lang ulit kami nagkikita. Minsan dun na rin ako nagpapalipas ng gabi. Naging manhid na rin ako sa lahat ng mga sinasabi ni inay tuwing umuwi ako sa bahay. Habang magkasama kami ni Nathan sa kubo, tsaka naman tumawag ang asawa nito. Sumenyas muna siya bago sinagot ang tawag. May ilang sandali rin sila nag-usap. Pagharap sa akin ni Nathan, problemado na naman ang itsura niya. Anong sabi niya? Nananakot na naman siya kung hindi daw ako uuwi sa bahay nila. Sana, sa akin mo pinakausap. Baka sakaling matauhan siya na wala ka ng balak makipagbalikan sa kanya. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Baka mapaanak si Maureen nang wala sa oras. Bakit ba kasi ang tagal niyang manganak Malapit na nga Madalas ng araw sumasakit ang tiyan niya. Gusto niyang nasa tabi daw niya ako. Ang arte naman niya. Dadalawin ko muna siya bukas. Gusto ko rin kasi makita ang anak namin Hanggang kailan kaya ako magtitiis ng ganito, Nathan? Nakakainip na Konting panahon na lang naman. Yan na namang... aray! Oh, bakit? Ang mga sugat ko, kumikirot na naman. Ang tagal na niya na. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling? Hindi ko nga alam Tsaka napansin ko, hindi ito natutuyo. Oo nga dumudugo pa ngayon. Naisip ko na baka may kinalaman ng matandang babae na muntik ko nang makabangga. Ha? Sinong matanda? Hindi ko siya kilala. Kahit si nanay, hindi siya kilala. Hindi kaya ang lola ni Maureen? Paano naman siya makakarating dito? Gusto kanyang subaybayan. Siguro utos ng asawa ko sa kanya. Huwag mong sabihin, inutusan niya ang lola niya na kulamin ako. Yun ang sabi niya sa akin. Pero sabi ng mga magulang niya, matanda na raw si Lola Crisanta para magsagawa pa ng orasyon. Nathan, baka nga kinulam na niya ako. Sabi ko naman kasi sa'yo na umalis ka na sa lugar na ito Bumalik ka na sa Maynila kung saan hindi ka niya maaabot. Huwag mo na akong sisihin. Gumawa ka na lang ng paraan. Umalis na si Lola Crisanta sa bahay ng asawa ko. Hindi ko naman alam kung saan siya nakatira. Sigurado na hindi naman magbibigay na impormasyon si Maureen. Totoo nga ang sinasabi nila. Ang tigas talaga ng ulo ko. Wala akong pinapakinggan. Itutuloy ang napala ko. Pag uwi ko bukas, kakausapin ko si Maureen. Sana, mali tayo ng akala. Huwag ka mag-alala. Makakahanap din tayo ng solusyon. Nang gabing yun sa kubo, hindi ako makatulog. Habang si Nathan mahimbing nang natutulog sa tabi ko. Maliban sa hindi ako dalawin ng antok, kumikirot din ang sugat ko sa braso. Nang tingnan ko nga ito, may tumutulong dugo. Impit na lang ako napaiyak. Kinabukasan, kahit masama ang pakiramdam ko, umalis na kami sa kubo ni Nathan. Dumiretso na siya sa bahay nila mag-asawa. Habang ako naman umuwi sa amin. Malamig na tingin lang ang sinalubong sa akin ni inay. Naabutan ko naman si Ate Mia na nag-iimpake. Ate, bakit ka nag-iimpake? Luluwas na kasi kami ng anak ko bukas. Ha? Matagal pa naman ang pasok ni Zion Hindi na rin kasi kami nag-i-enjoy sa bakasyon namin.
Lagi nga kayong may lakad ng mga pinsan natin eh. Yun ba ang hindi nag-e-enjoy? Oo nga, pero hindi ka naman namin nakakasama dahil abala ka sa kabit mo. Hindi ako kabit ni Nathan. Kahit ano pang sabihin mo, kabit ka na niya dahil yan ang ginusto mo. Bakit nga kasi uuwi ka pa dito eh? Sana tuluyan ka ng nakisama sa lalaking yun. Dito pa rin naman ako uuwi sa atin. Matanong ko nga pala, anong gagawin ko sa mga gamit mo sa bahay? Kukunin ko yun, ate. Kailan mo kukunin? Para mailigpit ko na. Hindi ko pa alam. Basta itabi mo na lang. Mukhang pagod na pagod ka ha. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Halata nga sa'yo na walang tulog. Kasi nga yung sugat ko sa braso, magdamag na kumikirot. Imbis kasi na ipahinga mo muna kung saan-saan ka pa pumupunta. Nagpapahinga na nga lang muna ako. Mainit na naman ang ulo mo eh. Nung nakahiga na ako, hindi naman ako makatulog kahit mahapdi na ang mga mata ko sa antok. Kumikirot na naman kasi ang sugat ko sa braso. Nang tingnan ko ulit, nagnanana na ito. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa nanay ko at kapatid pero nauunahan naman ako ng hiya. Naghanap na lang ako ng gamot na pwede kong inumin. May nahanap naman ako at kahit papano naibsan ang pagkirot. Ilang sandali pa nakatulog na ako. Hindi ko na naramdaman ang pagbukas ng pinto at pagpasok ng kung sino man. Nasaan ang kapatid mo? Natutulog po siya. Mukhang may sakit siya eh. Nang hinipo ko ang noo, normal naman. Napansin ko nga bumabagsak ang katawan niya at maputla na rin siya eh. Kung magkakasakit man siya, walang dapat sisihin kundi siya rin. Nakakahalata na rin ang tatay ninyo. Hindi ko nga lang alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Wala po tayong magagawa kundi ang sabihin sa kanya ang totoo kaysa ibang tao pang magsabi sa kanya. Ikaw, sigurado ka na ba sa plano mo na lumuwas na? Opo, Nay. Gusto ko sana kayong makasama pa pero hindi ko na matagalan ang ginagawa ni Jewel sa sarili niya. Ako rin naman eh. Sana umalis na lang sila dito kung ayaw naman nilang papigil sa ginagawa nila. Kausapin niyo kaya ang mga magulang ni Nathan. Sa palagay ko hindi rin naman sila makikinig. Noon pa kasi ayaw na nila sa napangasawa ni Nathan. Hindi nga nakakatuntong ang babaeng yun na matagal sa bahay nila eh. Bakit naman po? Hindi ko alam. Ni hindi pa nga rin nila nakakaharap ang pamilya ng babae. Ibig sabihin, hindi sila pumunta sa kasal? Ganun na nga. Bigla tuloy akong kinabahan ah. Ano bang tinatago ng pamilya ng asawa ni Nathan? Baka alam ni Jewel. Kaya ayos lang sa kanya na maging kabit siya. Mamaya nga po kapag nagising siya, tatanungin ko siya. Nagising ako na may umuugong sa tenga ko. Ang bigat din ng katawan ko at nilalamig ako. Pagtingin ko sa may bintana, sarado naman yun. Bumangon na lang ako at lumabas ng kwarto. Nasa sala sina Inay at Ate Mia. Sabay pa silang napatingin sa akin. Dumiretso ko sa may kusina at naghanap ng makakain. Labis na pagkadismaya ang naramdaman ko nang makita na gulay lang ang nakatakip sa may mesa. Nagsalin na lang ako ng tubig at inisang lagok ang laman ng baso. Nagsalin ulit ako at saka uminom pero hindi pa rin mapatid-patid ang nararamdaman kong uhaw. Hanggang naubos ko na ang isang pitchel. Pakiramdam ko tuyong-tuyo pa rin ang lalamunan ko. Kahit gusto ko pang uminom, itinigil ko na rin. Sumasakit na rin kasi ang tiyan ko. Pagharap ko sa may pinto para bumalik na sa kwarto ko, nandun nakatayo si Inay. Punong-puno ng pag-aalala ang titig niya sa akin. Hahakbang na sana ako paalis nang pigilan niya ako. May sakit ka ba, anak? Dadaling ka namin sa doktor. Hindi po, Nay. Ayos lang ako. Hindi ka mukhang maayos. Halata na may dinaramdam ka. Pumayag ka na magpatingin sa doktor, halika na. Wala nga po akong sakit. Bakit ba ang kulit nyo? Hindi mo kailangan magalit.
Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Kami ng ate Mia mo. Huwag niyo na lang pong ipilit ang gusto niyo. Sige, hindi na. Nagugutom ka na ba? Iinitin ko yung ulam. Ayokong kumain. Hindi ko gusto ang ulam. Paborito mo yung niluto ko na yun ah. Hindi ko nga po gusto. Sabihin mo kung anong gusto mong ulam, magluluto ako. Hindi ko pa rin po alam ang gusto ko. Kahit ano lang po. Basta wag lang gulay. Sige, bibili ko ng lutong ulam para makakain ka na agad. Tawagin niyo na lang po ako kapag nandyan na. Nakita ko pa ang kakaibang sulyapan ni Nainay at ate na sumunod din pala sa kusina. Bumalik na lang ako sa kwarto ko. Tinignan ko rin ang mga sugat ko sa braso. Mas lumala pa ito kumpara kanina. Lumalaki rin ang buka ng sugat at kita na ang laman. Hinila ko na lang ulit pababa ang manggas para matakpan ito. Namaluktot na lang ako habang takot na takot. Baka dahil sa mga sugat niya. Sinabi niya kasi kanina na kumikirot daw yun kaya wala siyang tulog. Naiinis kasi ako sa kanya kanina kaya hindi ko pinansin ang sinabi niya. Ibig sabihin hindi pa rin gumagaling yon. Baka naman po hindi hiyang sa kanyang niresetang gamot. Kung ganun kailangan natin siya mapilit na magpatingin ulit sa doktor. Ako na lang po ang kakausap sa kanya. Pupuntahan ko lang siya. Sige, lalabas din muna ako para bumili ng ulam niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto pero hindi ako nag-angat ng ulo para tingnan kung sino ang pumasok. Nanatili lang ako nakapamaluktot sa higaan. Bumibili na lang ulam ang inay. Ano, ayos ka lang ba? Pareho lang naman ang tanong niyo ng inay. Diba nga sabi ko okay lang ako? Kahit hindi ka umamin, alam ko na masama ang pakiramdam mo. Patingin nga ng mga sugat mo sa braso. Bakit kailangan mo pang tingnan? Gusto ko lang makita kung natuyo na. Okay na to. Hindi mo na kailangang makita pa. Ano bang tinatago mo? Bakit ayaw mo ipakita? Pwede bang lumabas ka na lang dito? Teka nga, hindi ka naman ganyan kasungit ah. Nagkakaganyan ka lang kapag may lagnat ka noon. Aaminin ko. Masama lang ang pakiramdam ko. Pero ayos lang ako. Hindi nyo na kailangang mag-alala sa akin. Pwede ba yun? Kahit ganyang katigas ang ulo mo, hindi ka namin pwedeng pabayaan kapag may nararamdaman ka sa katawan mo. Sabi ko na, may dinaramdam ka. Hindi ka iiyak ng ganyan kung wala. Ayoko na kasing makaabala sa inyo. Hindi ka abala sa amin. Magtapat ka na. Tingnan mong braso ko, ate. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Lalo tong lumala. Imbes na gumaling sa gamot na iniinom ko. Bakit nagkaganyan ang braso mo? Kailangan madala ka kagad sa ospital. Pero ate... Huwag ka nang kumontra pa. Baka sa katigasan ng ulo mo, maputulan ka pa ng braso. Dinala nga ako ni Ate Mia sa ospital ng araw na yon. Hindi na niya pinasama si inay para may titingin sa anak niya. Habang lula ng tricycle, nakita ko na naman ang matandang babae. Nasa gilid siya ng kalsada at nakatingin sa akin. Itinuro ko siya kay ate pero pagtingin ko ulit wala na ang matanda. Habang nasa ospital kami at hinihintay ang resulta, makailang beses akong tumawag kay Nathan. Pero hindi niya sinasagot. Lalo tuloy ako nanghihina. Kung kailan kailangan ko siya, wala siya sa tabi ko. Kahit nasa ganito akong kalagayan, nakaramdam pa rin ako ng matinding selos at hinanakit. Dahil nasa tabi siya ng asawa niya. Pinauwi rin kami ng araw na yun pagkatapos linisan at lagyan ng gamot ang sugat ko. Niresetahan lang din ako ng gamot ng doktor. Pahabol nito, hindi naman daw malala ang sugat ko. Hindi pa pala malala ang lagay mo niyan. Ay halos kita na ang laman. Kung linisin nila at lagyan ng gamot, parang sugat lang na nakuha sa pagkakadapa. Ang malala yata sa kanila, yung maputulan ka pa ng braso. Alam naman nila kung anong ginagawa nila, ate.
Dahil mga professional sila. Baka nga tama sila. Hindi naman malala tong sugat ko. Ewan ko, para kasi may mali eh. Napagbigyan na kita ha. Pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Anong pabor? Nakikiusap ako sa'yo ate. Huwag ka munang lumuwas. Sa nakita kong kalagayan mo, hindi na nga muna kami matutuloy ni Zion. Gusto ko munang masiguro na maayos na ang lagay mo. Salamat ate ha. Si Nathan ba ang tinatawagan mo kanina? Hindi nga siya sumasagot eh. Intindihin mo na lang. Anumang oras, manganganak na ang asawa niya. Buong atensyon nun syempre nandun sa babae. Kahit anong mangyari, hindi ko siya isusuko sa asawa niya. Kaya lang naman nasa tabi niya si Nathan eh, dahil buntis siya. Ay nako, wala yatang bisa ang ginagawa kong pagdarasal gabi-gabi na sana. Magising ka na sa katotohanan. Hindi ko rin ginusto na malagay sa ganitong sitwasyon. Ang hirap kasing labanan ng nararamdaman ko eh. Sinubukan mo na bang magdasal? Lumapit ka sa kanya at humingi ka ng gabay. Naliligaw ka na kasi ng landas eh. Alam ko naman kasi na hindi niya ako pakikinggan dahil kasalanan ng ginagawa ko. Bakit pa ako lalapit sa kanya? Tuwing may problema tayo, nagkakasala at naguguluhan, tanging siya lang ang magbibigay ng liwanag at kasagutan sa mga tanong natin. Kung ganun, bakit hinayaan niyang maagaw sa akin si Nathan? Hindi mo kasi pwedeng kontrahin ang kalooban niya. Naniniwala ako na may mas karapat dapat ka pang makikilala. Mula nung naghiwalay kay ni Nathan, hindi ka na tumanggap ng manliligaw. Tuluyan mo na rin isinara ang puso mo na dapat hindi mo ginawa. Siguro nga ate. Kapag dumating si Nathan, gusto kong makita niya ang kalagayan ko ngayon. Gusto ko lang makita ang reaksyon niya. Kailan ba siya darating? Hindi ko alam. Basta nag-chat ako sa kanya na hindi maganda ang lagay ko. O sige, sasabihan na lang kita kung sakaling dumating siya. Magpahinga ka na muna. Nang iwan ako ni Ate Mia, inisip ko ang mga sinabi niya sa akin. Totoo naman na puro trabaho ako noon para makalimutan ko si Nathan. At hindi rin ako tumatanggap ng manliligaw. Akala ko kasi yun ang makakabuti sa akin. Siya lang din ang naging boyfriend ko. Siguro kung nakipagrelasyon ulit ako, may posibilidad na makalimutan ko siya. Pinagmasdan ko ang braso ko. Hindi ko pa rin masabi kay Ate Mian tungkol sa lola ng asawa ni Nathan. Paano kung hindi na pangkaraniwan ang nangyayari sa akin? O baka naman na infection lang ito at tama ang sinabi ng doktor. Sa kakaisip, hindi ko na namalayan na makakatulog ako. Sinilip ko si Jewel, natutulog na siya. Epekto siguro yun ng gamot na ininom niya kaya inantok siya kagad. Nagmadali pa naman akong pumunta rito. Bakit parang nagrereklamo ka ngayon? Buntis kasi ang asawa ko at baka mga anak na rin. Akala ko kasi importante kaya ako napasugod dito. Kung mas mahalaga pa pala sa'yo ang asawa mo, sana hindi ka nalang pumunta dito. Mahalaga din sa akin si Jewel, kaya nga ako nandito eh. Ganyan pa rin kaya ang sasabihin mo oras na makita mong kondisyon niya? Lumalaba ang sugat niya sa braso. Lagi niya kasing dinadaing yun eh. Alam mo pala? Bakit hindi mo man lang siya dinala sa doktor? Pasensya na, hindi ko kasi naisip eh. Pakiramdam ko meron kang tinatago. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ha? Ano naman ang itatago ko? Hindi ko alam, pero alam ko na meron kayong inililihim ni Jewel. Baka nga pinagtatakpan ka pa ng kapatid ko eh. Pwede ko kayang makita si Jewel kahit tulog siya? Pwede naman. Hindi pa matagal ang pagkakatulog ko nang kumirot ulit ang sugat ko. Mas matindi ang sakit ngayon na hindi ko na napigilang mapasigaw. Lalo ako napasigaw nang makita na inuud na ito. Napabalikwas ako ng bangon. Sakto namang pumasok si Nathan at Ate Mia. Jewel! Ate! Nathan! Diyos ko! Ano nangyari sa sugat mo? Tulungan niyo ako! Kailangan natin ng albularyo. Kinukulam si Jewel. Ano? Kulam? Kinukulam siya ng lola ng asawa ko.
Sigurado na ako ngayon. Parang babaliktad ang sikmura ko nang makita ang mga naglalabasang uod sa sugat ko. Lalo pa akong napatili nang may mga ipis na ring lumalabas. Hindi ko na kinaya ang lahat. Nawalan na ako ng malay. Nang dumating si inay, nagulat pa siya nang makitang nandun si Nathan. Mabilis na nagpaliwanag si Ate Mia. Umalis ulit si inay para humingi ng tulong sa mga kaanak namin. Ikaw ang may kasalanan sa nangyayari sa kapatid ko. Binalaan ko naman siya pero hindi siya nakinig. Dapat kasi, ikaw nang lumayo at hindi mo na ginulong kapatid ko. Patawarin mo ko, Ate Mia. Hindi ko naman sinasadya nangyari sa kanya. Nasaan ang lola ng asawa mo? Saan namin siya makikita? Hindi ko alam. Ilang beses ko lang siya nakita. Imposibleng hindi mo alam. Alam mo palang lahi na mangkukulam ang pamilya ng asawa mo eh. Hinayaan mo pang malaman nila ang tungkol sa inyo ni Jewel. Sa umpisa pa lang sinabi ko na kay Jewel ang lahat, pero handa siyang harapin ang hadlang sa amin. Tanga ka pala eh. Anong laban ng kapatid ko sa mangkukulam na yon, ha? Uuwi ako sa amin. Pipilitin kong umamin si Maureen. Hindi kita mapapatawad kapag may masamang nangyari sa kapatid ko. Kayong lahat! Nagising ako na sobrang sakit ng ulo. Napahawak pa ako sa sentido ko. Nang makita na may mga insekto na naglalaglagan sa mukha ko, nagsisigaw na naman ako sa takot at pandidiri. Nilapitan naman ako ng kapatid ko. Tinakpan na lang niya ang braso ko habang pinapatahan ako. Sinabi ko rin na masakit ang ulo ko na parang binibiyak. Hinilot naman niya ito hanggang makatulog ako. Habang nakabantay sa akin ng kapatid ko, dumating naman si inay. Nalabis na nag-aalala sa kalagayan ko. Kumusta na ang kapatid mo? Ayun, katutulog lang po niya ulit. Nagsisisigaw siya tuwing nagigising. Ang tatay at tiyo Nestor nyo na lang daw ang bahalang sumundo sa kakilala nilang albularyo. Yung sinasabi ni Jewel na matandang babae, baka yun ang lola ng asawa ni Nathan. Wala tayong kamalay-malay na binigyan na niya ng sumpa si Jewel. Binaliwala natin ang nangyayari sa kanya. Sana naagapan natin siya noon pa. Masyado natin pinagtuunan ng mali niyang ginagawa. Sana naman dumating na ang albularyo. Nakatira pa daw kasi yun sa malayong barangay . Hindi ko kakayanin kapag nawala sa atin si Jewel. Hindi po mawawala sa atin ang kapatid ko. Magtiwala lang po kayo na gagaling siya. Nagigising na siya. Nay, kayo po ba dyan? Oo anak, parating na ang albularyo. Wala po ba tayong kuryente? Bakit ang dilim? Ano bang sinasabi mo anak? Madilim po, Nay. Nasaan po kayo? Nandito lang kami. Huwag mo sabihin na wala ka nakikita. Mukha ngang wala po, Nay. Ano bang nangyayari? Bakit madilim? Huminahon ka lang anak. Parating na ang albularyo. Malalaman natin sa kanya ang nangyayari sa iyo. Huwag niyo po kong iwan. Nandito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Hawakan niyo lang po ang kamay ko. Huwag ka matakot. Nandito lang kami ni Inay sa tabi mo. Parusa na siguro to sa akin. Dahil hindi ako nakinig sa inyo. Huwag ka muna mag-isip ng masasama, ha? Sana, sinunod ko na lang ang sinabi ni Nathan na umalis na. Hindi na sana nangyari sa akin to. Wala na tayong magagawa pa. Nandito na ito. Harapin na lang natin. Mahigpit kong hawak ang kamay ni na Inay at Ate Mia. Pakiramdam ko kapag nakabitaw ako, tuluyan na akong maliligaw sa walang hanggang kadiliman. Mas nakakatakot pa yun kesa sa nararamdaman kong paggapang ng mga insekto sa katawan ko. Naririnig ko rin ang mahinang dasal ni Inay.
Ilang sandali lang dumating na rin si Itay kasama ang albularyong si Mang Aurelio. Alam agad nito kung sino ang mangkukulam na nagbigay sa akin ng sumpa. Kilala ko si Crisanta. Malupit at walang awa. Sa paraan pa lang ng ibinigay niyang sumpa, matindi talaga ang galit niya sa'yo. Malaki po ang kasalanan ko sa apo niya. Pagagalingin muna kita bago ko ibabalik sa kanya ang sumpa. Salamat po sa inyo. Naramdaman ko na may tinapal sa mata ko na malamig na bagay ang albularyo. Umusal rin siya ng orasyon sa salitang Latin. Nagulat pa ako nang hawakan niya ang braso ko. Napakainit kasi ng kamay niya na pumapaso sa balat ko. Pakiramdam ko para akong lumulutang ng mga sandaling yun. Hanggang sa ang sakit na nararamdaman ko ay unti-unting nawala. Maraming salamat sa inyo, Mang Aurelio. Wala yun. Pero kailangang malaman ng anak mo na ngayong magaling na siya, dapat kalimutan niya ang lalaking pinakamamahal niya. Pwede kasing bumalik sa kanya ang sumpa kung hindi siya iiwas. At mas matindi pa ang mangyayari sa kanya. Sa nangyari sa kanya, matatauhan na ang anak ko. Makakapag-isip na siya. Nang makaalis ang albularyo, tsaka ko naman iminulat ang mga mata ko. Narinig ko lahat ng sinabi nito at parang piniga ang puso ko. Dahil kailangan kong layuan si Nathan. Alam ko na masakit pero yun ang tama. Alam ko naman, Ate Mia, hindi ko lang talaga maiwasan na masaktan. Makakalimutan mo rin siya balang araw. Kapag lumuwas kami ni Zion, isasama na kita. Hindi na namin nahayaang magkalapit kayo ni Nathan. Narinig mo naman ang sinabi ng albularyo, di ba? Gusto ko ulit makausap si Nathan sa huling sandali. Oo naman. Tatawagan ko siya mamaya para pumunta dito. Kinabukasan na nakadalaw sa amin si Nathan. Gusto sana niya mag-usap kami sa ibang lugar pero hindi pumayag si Inay at Ate. Mahigpit kasi ang bilin ng albularyo na hindi pa ako pwedeng lumabas ng bahay. Nararamdaman daw kasi nito na nasa paligid lang ang mangkukulam. Kahit na ibalik niya ang sumpa dito, mas malakas pa rin ito. Masaya ako na magaling ka na. Mahusay na albularyo si Mang Aurelio. Pwede na nating ituloy ang plano natin. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahihintaying mga anak si Maureen. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa'yo. Ginawa lang nilang maglola yun dahil sa matinding galit. Tayo ang may kasalanan kung bakit nila yun nagawa. Kahit na, wala pa rin kapatawaran ng ginawa nila. Nathan, gusto kong balikan mo ang asawa at mga anak mo. Mahalin mo sila ng mas higit sa akin. Ano ba ang sinasabi mo? Seryoso ako sa sinabi ko. Balikan mo na ang asawa mo. Wala na akong balak sumama sa iyo at mamuhay sa kasalanan. Akala ko ba mahal mo ko? Lahat kaya mong harapin para sa pagmamahalan natin. Isa yung pagkakamali na pinagsisisihan ko na. Nagising ako sa katotohanan dahil sa nangyari sa akin. Gusto ko pang magpasalamat kay Lola Crisante sa ginawa niya dahil natauhan ako. Nahihiya rin ako sa asawa mo. Sana balang araw mapatawad niya ako. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo. Siguro nga, hindi talaga tayo ang para sa isa't isa dahil sa pangalawang pagkakataon, maghihiwalay na naman tayo. Alam ko na ito na ang huli nating pagkikita. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ng asawa mo. Patawarin mo rin sana ako. May kasalanan din ako sa nangyari sa iyo. Kalimutan na natin ang pangyayaring ito. Babalik na ako sa Makalawas sa Maynila. Pwede ba kitang yakapin sa huling pagkakataon? Oo naman. Niyakap ako ng mahigpit ni Nathan. Hindi ko na rin napigilang mapaiyak. Masakit sa akin na pakawalan siya pero yun ang tamang desisyon. Kahit wala na siya, umiiyak pa rin ako. Hinayaan lang naman ako ng kapatid ko para gumaan ang pakiramdam ko. Nang maayos na ang pakiramdam ko, inayos ko na rin ang mga gamit ko.
Alam ko na matagal na ulit akong makakabalik sa nag-iisang tahanan ko. Hindi madali ang pinagdaanan mo, pero mas pinili mo pa rin ituwid ang maling nagawa mo. Nakakahiya yung ginawa ko. Muntik na akong makasira ng pamilya. Piruin mo, kabit ako. Isipin mo na lang na malaking leksyon ito sa'yo na magpapaalalang hindi sapat na mahal mo lang ang isang lalaki para maging masaya. Makasarili ang pagmamahal ko. Hindi ko man lang iniisip ang pamilya ni Nathan. Sana maging masaya na sila at malampasan nila ang iba pang mga problemang darating sa kanila. Nakabalik na kami sa Maynila nang mabalitaan namin kay inay na nakapanganak na ang asawa ni Nathan. Masaya ako para sa kanila. Ako naman ng mga sandaling yon abala na sa paghahanap ng trabaho. Hindi man ako handa sa ngayon, bukas na ang puso ko para tumanggap ng manliligaw. Ang bawal na pag-ibig kailanman hindi magiging tama sa mata ng marami. Laging sa umpisa lang masaya. Yun ang lagi kong naisip kung natuloy ang plano namin noon ni Nathan. Naisip ko rin na hindi naman pala sa lahat ng oras masama ang kulang. Minsan mabuti rin ito sa mga katulad ko para matauhan. Sa mga katulad ng naging karanasan ko, mahalin muna natin ang sarili. Bago muling buksan ang puso sa panibagong pag-ibig. Maraming salamat po Miss Gwen sa pagbasa ng sulat ko sa inyong channel. Sana may napulot na aral at nakapagbigay na rin ng inspirasyon sa kapwa ko taga-subaybay ang binahagi kong karanasan. Wakas. Ano yung sinusunog mo dyan?